Bago ang lahat, luma muna. Sabi ni Draymond Green, kapag healthy ang Golden State, mahirap silang talunin. Tinira niya pa yung Knicks na hindi tunay na contender dahil walang legit big man, hindi tulad ng ibang mga team sa East. Hindi rin gustong dumepensa ng ibang player ng Knicks na tinalo lang din ng Bucks nung nakaraan. Sinabi na rin kasi ni Draymond yun nung nakaraang taon pa na hindi contender ang Knicks, ito yung bago mag-conference finals. Ang katapat kasi ng New York noon, Boston. Kaso ang Knicks ang nakapasok sa East Finals pero hindi pa rin tinigilan nitong si Draymond ang Knicks. Kaso tinalo ng Bucks ang Golden State nang walang Giannis sa lineup. Pinaghandaan pa naman ni Giannis yung game na yon. Si Ryan Rollins lang pala ang katapat ng Warriors na pinagulong lang sila. Ito rin yung dati nilang player na tinrade kasama si Jordan Poole papuntang Wizards. Nang nireport kasi na hindi maglalaro si Giannis, akala ng mga fans at ng media, easy win na or easy money para sa mga fans dahil mapapadali sa Golden State na manalo sila dahil sa issue ng mga ka-teammate ni Giannis na wala siyang kasamang star player na pwedeng pumalit sa kanya. Pinagulong lang ni Rollins yung Golden State. Sa sobrang inis ng ibang mga fans, sinabing si Podziemski na lang ang dapat tinrade nun. Siya tuloy ay napagbalingan ng asar ng mga natalo. Sumasakit kasi ang tuhod ni Giannis kakabuhat. Nagkaroon ng injury kaya hindi nakapaglaro sa Bucks. Breakout season din di umano ni Rollins versus din sa Golden State. Nagkaroon siya ng 32 points, career high, 3 rebounds, 8 assists, 5 3-point shot. Kahit pa naka 27 points si Steph na merong 4 na 3-point shot, struggling siya pagdating sa field. Bagsak yung percentage niya. Ganun din si Jimmy Butler. Kinukulit kasi ng mga defender ng Bucks itong si Steph. Based naman kay Giannis, si Rollins ang pinaka nakakainis na player kapag dumepensya siya. Alam kasi ni Rollins ang gagawin sa kalaban kapag siya ang nasa depensa. Kasi napipigilan ni Rollins itong si Giannis kapag nasa practice. Sa isang play pa, sinubukan ding itrap si Rollins kaso nakalusot din siya sa depensa ng Golden State. Huli na kaso nakawala pa. Si Rollins din ang second leading scorer ng Bucks behind kay Giannis na meron ngayong 18 points, nasa 2 rebounds at 5 assists per game. Si Rollins din kasi yung pumalit kay Damian Lillard noong nakaraang season nung magkaroon ng blood clot. Kaya rin siya ang ipinalit ng tuluyan na mawala naman si Lillard sa lineup ng Milwaukee. Kaya naman pala mag-develop ng Bucks nang hindi nila pinagtitrade yung mga asset nila para sa isang star, pwera usog. Yung mga fans ng Knicks, parang sanay na rin kay Draymond hindi na pinatulan. Next year pa naman makakalaban ng Golden State at ni Draymond yung Knicks. At parang nakarma na rin si Draymond after niyang sabihin yun sa Knicks dahil imbes na easy 5-1, naging 4-2 pa. Undefeated pa rin ang San Antonio nang talunin nila yung team na hirap silang talunin dati, ang Miami Heat. Nadakdakan na nga ni Bam Adebayo si Wemby, wala pa rin. Taob pa rin yung Miami ng lamig, 107-101. Mula sa 27 points, 18 rebounds, 6 assists at 5 blocks ni Wemby. So kahit ata sina Tim Duncan, Tony Parker at si Manu Ginobili hindi nagkaroon ng 5-0 start sa kanilang karir na magkakasama, puwera usog. Pinakaba pa ng Miami ng konti yung Spurs, kaso na Harrison Barnes at Wemby sa dulo. Ginagaya ng Spurs na rin ngayon yung Thunder na sama-sama sila habang nasa post-game interview. Parang may harang na pader yung ring ng kalaban kapag andon si Wembanyama. Supalpal lang din ang aabutin. Kahit ata floater Parang baliwala lang din kahit i-poster dunk si Wemby katulad ng ginawa ni Bam Adebayo. Dahil yun lang ang tanging makakapigil sa depensa ni Wemby pagdating sa blocks. Kaya dalawa lang ang pwedeng gawin ng player para maiwasan yung mga blocks ni Wemby. Ito yung lumayo sa kanya ng higit 5 metro or kaya idakdak sa kanya. Nag-a-average si Wemby ng nasa 31 points, almost 14 rebounds, 3 assists at nasa 4.8 blocks per game. Kapag nagawa ni Wemby na maituloy yung performance niya until All-Star break, malaki yung chance niyang manalo ng MVP. Ngayon pa lang, paborito na ng medyang iboto 60 games pa ang kailangan ni Wembanyama para talaga masama sa botohan. Marami yung record din na naitala si Wemby before 120 games. Pero hindi magandang record yun pinapaganda lang, sugar-coated ng malala. Dahil 122 games pa lang si Wemby ngayon, pangatlong season na niya. Imbes na 166 game, 40 games pa ang kailangan ni Wemby para makabuo ng 2 buong season.
Yung mga players na nabanggit na sinabing nalagpasan ni Wemby sa 120 games, si LeBron para sa points, Karl Malone sa rebounds, si Olajuwon sa blocks, si Steph para sa 3-point shot. Inabot ang mga players na nabanggit ng nasa 1.5 season. Si Wemby inabot ng 3 season. Ganong masasabing kahina ang mga player ngayon. Para makaabot ng 120 games, kailangan nila ng 3 taon. On track naman si Wemby na ma-break ang record ni Derrick Rose bilang youngest MVP. Si D. Rose, 22 years old and 191 days nung manalo siya ng 2011. Si Wemby magiging 22 pa lang by January 4. Hindi lang yon ang pwedeng makuha ni Wembanyama. Bukod sa siya rin ang posibleng maging youngest winner ng Defensive Player of the Year Award dahil may hawak ng record na to si Dwight Howard, 23 years old nung manalo siya ng 2009 season. Pareho din siyang nasa ranking ng MVP at Defensive Player of the Year Award na ang huling nanalo ng parehong award sa isang season dati si Giannis na 3 din ang paa.